Nananatili pa ring mababa ang reserba ng kuryente sa Luzon ayon yan sa Department of Energy. Base sa huling datos mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, muling itataas sa yellow alert ang Luzon Grid bukas, 5 ng Hunyo 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at 6:00 hanggang 12:00 ng gabi. Ayon sa panayam ng DZRH kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, bagamat tumataas ang kapasidad na mag-supply ng kuryente dahil sa pagbabalik ng ilang mga planta sa serbisyo, nananatili pa ring manipis ang reserba nito. Sa ngayon kasi, humigit kumulang 24 na planta raw ang hindi pa rin nag-ooperate. Ayon sa tala ng NGCP, 16 ang nananatiling nasa force outage, habang 4 ang derated at tumatakbo sa mababang kapasidad. Ayon kay DOE ASEC Marasigan, patuloy naman ang pagmomonitor nila sa mga plantang naapektuhan ng nakaraang bagyo, pati na rin sa mga hydropower plant. Ngunit sa kasalukuyang tala, kulang pa rin ang naimbak na tubig para makapag-generate ito ng kuryente. Bagamat inaasahan ng ahensya na hindi na madagdagan pa ang mga bumibigay na planta. Yan po ang aming sinusubaybayan. Chine-check po namin yung lahat ng mga planta. Nakikipag-coordinate po kami sa mismong operator na ng planta para malaman natin yung status po ng operation nila. Dagdag pa niya, mayroon ng nakalinyang bagong planta na may kakayahang mag-produce ng 4,000 megawatts. Nagsisimula na umano ang mga testing at commissioning ng mga nasabing planta na nakakalat sa Cagayan at Central Luzon. Inaasahang magsimula ang operasyon nito sa katapusan ng taon. Paninigurado ng kalihim, sakaling magbukas ang mga plantang ito, mas magiging stable na ang supply ng kuryente at sakaling hindi na magtaas ng yellow alert sa susunod na taon. Sa ngayon, pinaghahandaan ng ahensya ang pagpasok ng La Nina kasabay ng pagbaba ng demand dahil sa bumababang temperatura sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino.